Alright guys, welcome back sa ating channel. So, ang content natin ngayon ay tungkol naman sa wiring ng isang brand ng thermostat na makikita nyo dito sa screen. Ito yung thermostat na STC1000 guys. Madaling hanapin sa market, marami ito sa mga online store, pwede nating ma-order. Ito, ang content natin ngayon, itong complete and simple wiring ng thermostat. Kaya-kaya natin gawin yan. Kaya nating mag-build nito sa mga ka-DIY natin na gustong gumawa na makatipid sa budget naman. Kasi sa time natin ngayon, uso naman ngayon yung artificial na pagpapapisa ng itlog. Kailangan natin lalo na sa ating mga kabakyard, ating mga kasabong, sa ating mga kabakyard ng mga heritage chicken. Ayan, tayo gumagawa ng incubator. And naisipan ko rin na ma-share ito ang ganitong pag-wiring para yung iba kahit hindi man lang makakuha ng automatic, at least makagawa sila ng manual man lang. Dapat alam natin yung wiring na ganito. Okay guys, stay tuned lang. Kung hindi ka pa nakasubscribe, baka pwede namang mag-subscribe ka sa ating channel para mas lalo pa tayong ma-inspire na makapag-share ng mga ganitong content sa ating mga ginagawang video upload. Okay, ngayon medyo matagal-tagal ito. Sana tapusin natin para maging mas lalo tayo maklaro kung paano i-wiring yung ganito. Step by step. Kaya medyo mahaba-habang oras kailangan nating tapusin. Okay, para siguradong makuha natin yung nito, yung technique niya. Simple lang pero kailangan talagang pagtuunan ng oras para makumpleto natin yung tamang wiring niya. Ayan na. Naubusan na ako ng linya guys. Sa sobrang haba ng intro. Okay, dito makikita naman natin na yung mga kailangan natin para matesting muna. Kasi simpleng build lang muna ito. Kailangan natin makita yung kakailanganin. Meron tayong bulb, meron tayong fan para matesting natin yung function ng ating thermostat na STC1000 na brand. Saka meron tayong switch dito. Meron tayong switch at saka meron tayong plug para madali tayo makapag power on ng ating tinitesting na thermostat na wiring. Ngayon, ready ka na? Let's go na! Okay, dito, prepare natin yung wiring para sa ating mga accessories na kakailangan sa paghahanda nitong wiring setup dito sa ating STC1000. Nakikita nyo dito, isang STC1000 ng brand. Nilalagyan natin ng wiring. Susundan lang natin guys yung nakalagay dito. Yung una, lalagay natin yung power input niya. 220 volts dito sa number 1 and 2. Kung meron kayong hawak, kunyari may hawak kayo ngayon isang STC 1000 na thermostat, makikita nyo dito, yung unang nakalagay na dalawa, nasa 1 and 2. Number 1 and 2. Ngayon, yung linya naman pupunta sa ating heating mechanism sa bulb at saka sa ating blower. Dito naman sa 5 and 6, maglalagay tayo ng wiring connection. Prepare na natin. Okay. Sa 5 and 6 po yan. Yung para sa ating bulb at fan. I-wiring muna natin. Ngayon, ito namang plug niya na gagamitin natin sa ating 220 volts na linya. Maraming nabibili naman na thermostat na ganito rin ang brand pero pwede siyang 12 volts na 20 volts AC, pwede ring 220 volts AC.
itong gamit natin ngayon ay nasa 220 volts AC. Itong connector niya, connector sa ano niya, sensor. Ngayon, i-plug in lang natin, susundan lang natin yung parang may dalawang arrow na lock. Sa ibabaw siya nakalagay. Dito sa ibabaw, ayan. Okay. Tapos, ayan, ito ang sensor niya. Itatali lang natin ang bahagya para hindi masyado magulo. Ayan. Bali, ito, dalawang linya galing sa ating main switch. Ayan. Mas klaro na. Ididikit ko na para idikit na natin para hindi na gaano magulo. Ayan. Okay guys. Naka voice over lang tayo kasi timing nandito si Udit. Hindi ko na nagawa ng diretsang ano. Medyo magulo yung audio natin nung nag-demo ako nitong wiring. Kasalukuyan nga. Ano ngayon? 20 ano ba petsa ngayon? 15. 16 pala. 16, nandito tayo sa Tacloban. Ayaw kong hintayin si Ulit. 2 gabi na ako naghihintay sa kanya. Kaya dito lang muna tayo. Wiring muna tayo habang nakikibalita sa bagyong Ulit na yan. Nandito kami sa Tacloban. Buti na lang, hindi kami napatama sa sentro. Ngayon, balik tayo. Ito, dinudugtong ko yung isang linya ng ating 220 volts na AC yung plug natin, tapos kinabit ko na siya sa main switch. Ngayon, ito, 2 linya galing sa ating fan, 2 linya din sa sa ating bulb. Tig-isa nun, pagsasamahin natin, ito siya. Hawak ko. Ayan. Itong 2 na to yung pagdudugtungin natin. Okay, ayan. Bali, tig-isang linya sa bawat isa sa fan, isa sa bulb. Tapos, ito naman, yung number 1 ng ating thermostat. Sama-sama sila papunta sa ating 220 volts na linya. Bali, yun yung input, papasok ang kuryente. Kaya sinama ko na doon sa 2 na tig-isang linya ng bulb at saka blower. Yan. Yan yung direct galing sa ating main plug. Ito yung main. Yan yung idudugtong natin, yung direct galing sa ating main source. Number 1 ang thermostat at tig-isang linya ng bulb at saka yung blower po natin. Tapos, itong number 5 naman sa ating heating mechanism. Bali, terminal 4 and 5. 5 and 6 ba yan? Bali ngayon, yung tig-isang linya naman, yung natitirang tig-isang linya sa ating blower at saka valve, yun ang ikakabit natin sa ating number 6 sa heating terminal ng ating STC1000. Ayan na. Okay, inaayos lang natin yung wire. Okay.
Ngayon, ito, makikita natin yung isa, bali yung terminal 5 ng ating heating terminal sa ating STC ay nakakonek ngayon doon sa direct. Doon. Tapos, yung ating number 6, yun ang nakakonek doon sa tigi-isang linya ng fan at saka ng ating bulb. Tapos, ngayon, pagsasamahin natin itong 2, number 2 na terminal at saka yung 5. Kasi kailangan nila ng supply ng kuryente. Pwede silang i-jumper magkasama, pero itong ginawa ko, nilagyan ko lang sila ng tig-isang wire para ikabit doon sa isang linya ng ating 220 volts na power. Ngayon, itong galing sa switch, ito yung ikakabit natin papunta sa terminal 2 ng power supply ng STC at saka sa number 5 naman nitong ating thermostat. Ayan, pagsasamahin natin tong dalawa, papunta naman doon. Ayan. Bali, 2 and 5 po ito na galing sa ating STC. Tapos, i-connect natin dito sa, ito na po yung i-connect natin dito sa ating main switch. Ayan. Ganyan lang po yan. Bale, ito ating plug. Bali, nahahati ito. Yung isa, nakadugtong natin sa ating main switch. Tapos, yung isa naman, papunta sa ating number 1 ng ating STC at saka sa dalawang linya, sa dalawang tigi-isang linya na galing sa ating blower at saka bulb. Ayan. Punta na yan dito. Bali, yung 1 ng ating power supply ng ating STC at saka isang linya ng bulb at isang linya ng fan. Yun sila magkakasama. Tapos naman, dito naman sa ating number 5 and 6. Yung isang number 5, yun ang kasama ng ating number 2 na nakadirekta doon sa ating power. O bali, yung dalawang linya nitong bulb at saka fan, magkasama, lagi sila yan. Okay, sana klaro natin video. Nakikita natin dito. Okay, ngayon time na para naman natin. Balutin muna natin ng electrical tape para pagkatapos nito masimulan na natin yung pagtitesting nitong ating build kung gagana ba itong ating wiring
sa brand na ito na STC1000 220 volts AC. Ayan, nire-review natin yung linya niya. Ayan, sundan nyo na lang yung pagkakalagay ng wire. Tapos, kung okay na siya, pwede na tayong makapagsimula mag-testing nitong dalawang to. Balay yung connection niya, kung gagana ba. Okay, ating dugtungan. Ayan, ating mga dugtungan nakabalot na. Yung sensor niya, ayan. Ayan, time na para mag-plug in na. Let's volt in, guys. Ayan. Pa-power up natin siya gamit ito. Tingnan natin kung gagana ba ang ating setup na to. Kung lahat na check na, okay, let's do this. Power on. Punta tayo sa ating plug. Na-plug na natin. Dito naman tayo sa ating switch. Pa-power on natin ang ating switch para maumpisahan na nating i-testing ito, guys. Ayan. Umilaw na ang display ng ating thermostat. Pero mapapansin nyo, hindi pa umiilaw yung ating bulb at wala ring gumagalaw na ilisi sa ating fan. Kasi kailangan pa nating iset ito para gumana ang kanyang function. Ayan. Sa pag-set ito, ilulong press lang natin ang S sa kaliwang parte. Ayan. Long press, lalabas ang F1. Kapag lumabas na yung F1, one press para makapunta tayo sa settings ng pag-adjust niya. Ngayon, para i-adjust natin, kailangan nating i-hold press yung S at saka yung arrow na up para tumaas ang bilang. Okay, ulitin natin. Long press, F1. Tapos press isang beses. Tapos hold press. Press natin yung upward na button niya. Yung arrow na pataas ang sign. Para tumaas yung numero sa settings. Ayan. Nagra-run na siya. Pataas. Ayan. Ayun na. Gumana na ang ating blower fan. Umilaw na rin ang ating bulb. Ayan, hinahanap natin yung settings na 37.8. Okay, ito yung maximum niya. Nakalagay yung setting na yan sa F1. Sa F1 siya. Ngayon, punta naman tayo sa kanyang minimum. Nasa F2. Ayan. Sundin lang natin yung naunang proseso. Ngayon, ito, naka-factory setting siya nasa 0.5. Okay na siya. Hindi na siya kailangan pang baguhin. Okay? Pagkatapos ng ilang minuto, mag-quit siya. Babalik siya sa tunay niyang sensor na pagbasa. Ayan, subukan natin. Para makita natin talaga na umaandar ang ating blower. Ayan, may hangin. Okay. Tumatalbog ang ating cellophane. Ayan. Nang paulit-ulit pa. Paulit-ulit pa yan. Okay, testing na natin. Idadampin natin yung sensor dito sa head valve. Ayan, makikita natin sa screen. Yan, namatay na.
yung power ng ating bulb. Tapos bumalik siya nung bumaba siya ng 37.3. Bale yung 0.5 na yun minus siya. Siya ay minus doon sa 37.8 na maximum. Pagdating ng 37.8, mamamatay yung ika-cut off niya yung kuryente na nagpupunta sa ating heat valve at saka sa ating blower. Tapos dahil doon mababawasan ang init, bababa unti-unti. Pag bumaba siya, iilaw siya doon sa nakasit natin na minus 0.5. Minus 0.5. Bali 37.8 siya. Minus 0.5. Kaya iilaw siya sa 37.3. Bali 37.8 minus 0.5. Okay guys. Wala.